Good day, everyone. We are now with Father Edgar Abusejo, who drove all the way from Samar to Manila just to be able to find a way how best to help his people. So let's listen to his story. Hi, Father. Kamusta po? How is it in your town, and like what was it like after Yolanda happened and everything? Kamusta po dun ngayon? Kung sa ngayon po, hindi ko masasabi dahil ilang araw na rin akong nandito sa Maynila. Pero yung may kukwento ko po, yung una ko pong karanasan ng Bagyong Yolanda nung nandun pa ako, na siyang naging dahilan kung bakit napunta ako dito ng Maynila. Tungkol po sa naging kalagayan ng aming bayan at mga parokya, mahirap pong i-describe. Napakahirap po ng aming dinanas dahil sa Bagyong Yolanda. Ito po yata yung pinakamalakas at pinakamatagal na struggle naming mga taga-affected areas ng Eastern Samar at Tacloban, na kung saan nanganib yung aming buhay dahil sa Bagyong Yolanda. Ako po'y galing ng parokya ng Matarinaw. Ako po yung parish priest doon. Nung kasagsagan po ng bagyo, nandun po ako kasama ng aking mga kababayan at kaparokya. Pero katulad po ng maraming mga pamilya doon, ang aking kumbento ay nasira. Pati na rin ang ilang bahagi ng aming simbahan at ang mga kapilya ng aking nasasakupan. Totally distracted, leveled down. Nang lumuwas ako ng parokya ko, ng simbahan namin upang tingnan yung nangyari sa paligid at ng mga nasasakupan kong parokya, mas lalo pang nalumo yung aking kalooban sa aking nasaksihan. Yung kalsada, hindi siya passable. Sinumukan naming i-clear yun kasama ng ilang mga volunteer, madaanan man lamang ng tricycle. Pero yung mga bahay, lahat sira. Yung mga kapilya na aking dinaanan, kasama ng aking parokya, lahat sira. Hinampas ni Yolanda na may kasamang malakas na hangin, tumataas na antas ng tubig, at storm surge, yung alon na pagkalaki-laki. Mayroong isang napakagandang barangay ng aking nasasakupan, nanalo lamang po ito ng regional sanitation practices sa amin. 150,000 yung price na nakuha niya. Pero ngayon kung titingnan yung napakagandang barangay na yun, it's like a desert, a wasteland. Wala na yung napakagandang simbahan na napakataas. Halos siguro abot ng 4th floor kung ile-level siya. Hinampas ng mas mataas pa na alon at nadurog yun, nasira. Ganon din po yung nangyari sa ibang mga barangay pagkatapos ng Asgad. Napakalawak na beach na lang po yung makikita doon. Hindi mo na alam kung nasan yung kalsada, saan yung kinatitirikan ng mga bahay-bahay. At ang lahat ng mga niyog na nandoon, sirang-sira talaga. Mula sa Asgad, marami na yung namatay. Sa Asgad pa lamang, umabot ng 10 hanggang 11. Sa isang maliit na community, yan po ay marami ng percentage. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa makalabas ako papunta na ng mga municipality na malalapit. Pareho yung aking nakikita. Greatly devastated. Yung kalsada papuntang Giwan ay unpassable. Pero yung aking nais na mangyari, kaya lumuwas ako doon sa Matarinaw, ay upang pumunta ng Giwan at tingnan yung nangyari sa aking mga kapamilya, aking mga magulang, aking mga kapatid. Salamat sa Diyos, buhay pa sila nang makarating ako ng Giwan. Pero katulad ng mga municipality na aking dinaanan, Mercedes, yung parish ng Buwa-Buwa, yung simbahan doon, lahat sira. Yung mga bahay, lahat sira. Debris lang yung makikita mo at nagkalat na kung ano-ano sa kalsada. Dito na ako nagkaroon ng parang realization na siguro mayroon akong dapat gawin. Hindi po pwedeng pagkatapos kong makita ito, babalikan uli ako sa aking parokya, maghihinagpis, manlulumo. Na-realize ko na napakalaking blessing pa pala yung aking natanggap. Dahil ang lahat ng mga simbahan na aking nadaanan ay sira, pero sa aming parokya nakapagdaos pa ako ng misa.
Yung aking family buhay pa rin ako, pero yung iba nawalan ng pamilya. Itong blessing na ito na aking na-realize, ay gusto ko sanang, ito yung nagtulak sa akin, na gumawa ng paraan upang maging blessing din sa iba, lalo na doon sa mga affected area. Nasabi ko, ano ba yung kailangan nila ngayon immediately? At ang aking naisip, kailangang malaman ito ng marami, yung kanilang kalagayan. At malalaman lang ito ng marami kung ako'y aalis mula dito at pupunta doon kung saan mayroong pwedeng mag-broadcast ng kanilang kalagayan. Kaya sinimulan ko yung aking pagbibiyahe, palabas ng Giwan patungong Maynila. At mula Giwan, lahat ng aking nadaanang mga municipality, ganun din yung kanilang karanasan. Hindi lang pala yung Tacloban na madalas na nakikita sa TV, kundi yung mga liblib na mga barangay facing the Pacific, kung saan pumasok si Yolanda, mula Llorente, kahit pa nga yung Balangkayan, hanggang sa Hernani, MacArthur, Kinapundan, yung mga baryo niya, Hiporlos, Balanghiga, Lawaan, yung magandang bayan ng Basay, halos lahat yan, multiply mo na lang yung distraction, paro-pareho yung picture, yung itsura. At hindi ito alam ng marami. Kaya itinuloy-tuloy ko yung aking biyahe hanggang Manila upang maipalam ito. Kahit along the way, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng gasolina. Dumating ako sa Marabot at naubusan ako ng gasolina doon. Walang nabibilhan. Wala akong matitirahan, doon ako nagpalipas ng gabi. Nakitulog na lang ako doon sa barangay hall nila, kasama ng ibang mga evacuees, without me introducing my identity as a priest. But there I've experienced kung gaano yung mga tao matatag pa rin sa kabila ng pagsubok na kanilang kinaharap dahil sa bagyong Yolanda. At nakahanda silang tumulong. Mayroong isang tao doon, papasalamat ako. Kunti lang yung gasolina niya ng kanyang motorsiklo. Siguro tamang-tama lang sa kanyang pangangailangan upang para naman sa kanyang pamilya matugunan iyon. Subalit, ginamit niya yung kanyang motorsiklo upang hanapan ako ng gasolina para ipagpatuloy ko yung aking paglalakbay. Bumalik siya, wala siyang nabiling gasolina, pero kitang-kita ko yung kanyang malasakit sa akin. Yung kanyang pagnanais na tumulong. Ganun din yung ibang tao doon sa evacuation center. Binigyan ako ng kape, binigyan ako ng sirang door, doon ako pinatulog. Without them knowing my identity, they were just too ready to help. At ito yung nag-inspire sa akin na makatulong din. Lalong-lalo na doon sa point na ako'y nahihinaan na rin dahil wala akong gasolina. Pero kinabukasan, yung nakita kong kabutihan nila at pagsusumikap na bumangon ang siyang nag-udyok sa akin na ipagpatuloy ko yung aking biyahe. Motor ko ng ilang kilometro, hoping that somewhere I could find gasoline. At katulad ng mga mabubuting tao doon sa Marabot, mayroong mga tao na tumulong sa akin, nagbigay ng 1 litro, 2 litro ng gasolina, hanggang sa makarating ako doon sa kung saan mayroong nabibili, pero napakamahal. Yung 1 litro, umaabot ng 210 yung presyo. 1 litro lang yon. Ipinagpatuloy ko yung biyahe hanggang sa makarating ako ng Katbalogan, nakatawid ako ng Allen, at nakapunta ng Sorsogon. Doon ako natulog sa Sorsogon. Medyo mas maganda yung aking naging tulugan doon kasi pwede ka nang mag-check-in. Kinabukasan, madaling araw, umalis uli ako. Hanggang sa makarating ako ng ABS-CBN. Agad-agad, nung gabi. Medyo na-delay kasi nung papasok na ako ng Maynila. Nahuli ako ng pulis doon sa South Luzon Expressway dahil nagkamali ako ng turn. Kinuha yung lisensya ko doon, na doon ngayon sa Lipa. Wala akong lisensya ngayon, ticket lang. Pero hindi bale. Importante, kahit walang lisensya, madala ko yung motor doon sa network na gusto kong puntahan upang maipalam yung kalagayan namin doon sa Eastern Samar. Hindi lamang ng Giwan, kundi ang lahat ng mga bayan doon upang ang mga tao ay malaman kung saan sila pwedeng tumulong. Ano yung parang tumatakbo sa isip niyo nung nag-drive kayo? Kasi diba 3 days yun? Oo. From the start of, how many days after Yolanda po kayo nag-drive? Nagmisa muna ako ng Sunday doon sa parokya ko. Dumating ako ng Giwan ng hapon. Umalis ako agad. Hindi ako nakapagpaalam sa parokya ko, sa obispo ko, sa mga magulang ko kahit nakausap ko sila.
parang bigla na lang akong naitulak ng misyong ito. Hanggang sa naglakbay ako nung Lunes, nung Martes. Nung Martes ng gabi na ako nakarating. So mula Linggo ng gabi hanggang Martes ng gabi. So ano yung iniisip niyo? Like, paano niyo nakuha yung strength na ipagpatuloy ko na lang to yung... Kasi andali na, huwag na lang, parang dito na lang ako or parang this was not a good idea. Saan niyo po kinuha yung strength niyo para ipagpatuloy talaga yung papunta sa Manila? Parang hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam na hindi ko rin alam na nawawalan ako ng strength pa. Parang ganun. All along, I felt na I was prepared for this even if without intentionally preparing for that or even planning for it. Hindi ako nakaramdam ng pagod, hindi ako inantok sa biyahe, hindi ako ginutom kahit hindi naman talaga ako kumakain at nagpapahinga ng sakto. It is all because of the grace of God. You know? Siya yung gumabay sa akin. At alam ko, naniniwala ako sa Kanya din itong kalooban para sa Kanya mga minamahal na mga anak doon sa ating bayan at mga municipalities ng Eastern Samar lalong-lalo na. Ano yung nakikita niyo na parang pinaka-urgent need ngayon doon sa area sa nabanggit mo? Kasi diba, as you said, yung focus talaga is on Tacloban and Ormoc, which is still good. Pero ano yung nakikita niyo na ito talaga yung kailangan ng mga yung bayan ko and yung other towns na nadaanan? Ngayon po, habang nagsasalita ako, medyo nagkakaroon na ng exposure yung Giwan, no? At yung information drive na siyang first priority ko, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Dagdag pa itong exposure na ito. Yung aking ngayong concern is, marami ng mga tao na gustong tumulong dahil napupukaw na yung kanilang kabutihan upang tumulong. Ang aking concern dito is, paano masigurado na makakarating ito doon sa mga bayan-bayan na nangangailangan ng tulong. At makakatulong yung mga ino-organize ng ating simbahan at ng iba pang mga agencies upang ang mga taong nagnanais tumulong ay talaga namang ang tulong nila ay makarating doon sa mga affected communities. Meron na bang power supply in Ngayon po, walang power supply. Kahit gasolina, walang kakawalan na rin for transportation. At yung food supply, kanina kausap ko yung isang tao galing lang sa parokya kung nawawala. Wala na silang makain. No? Wala rin communication doon. So, yung pakiramdam ko, ngayong nandito ako ng Maynila, I'm totally isolated from the place I love and from my parish. So, how do you think... at least nung nandun ka, paano napupoke yung mga tao? Paano sila kumukuha ng motivation na to still go on? Unang-una, nung nandun ako, nakikita ko yung first need is survival. And they were able to cope with that. Dahil sa mga buko, niyog na nagbagsakan, yan yung kanilang kinakain. At yung kunti nilang naipon na pagkain at hindi na wash out, yun yung kanilang parang naging means of survival. Siguro, kung makarating doon yung mga relief na ibinibigay ng ating mga nagmamalasakit na kababayan, talagang malaking tulong po ito para sa mga communities na ito. Dahil wala silang ibang means. Kung maubos na yung mga buko na nanggaling sa nasirang mga niyog ng Bagyong Yolanda. Kamusta naman, Father, yung faith nila? Yung parang moral? Nakita niyo ba na parang galit yung mga tao or parang disappointed sa Diyos? Or may mga ganun kasi. Hindi ko pa po yun nakita. Kahit nung nagbibiyahe ako, naglalakbay, nakakausap ko yung iba habang ako'y dumadaan, humihinto, nag-i-interview. Hindi ko nakita na mayroon at hindi ko rin narinig yung mga taong galit sa Diyos at galit sa kapwa at nagdadalamhati talaga ng sobra-sobra na wala silang nakikitang liwanag na. Yung aking karanasan sa pakikipag-usap sa kanila, they still hold on to hope na malalampasan nila ito. Father, curious question lang. Kasi parang, grabe yung experience niya na parang sa sine lang yung nangyayari. Parang mag-drive ka talaga for several days. Naisip niyo ba na bago kayo ma-ordain, parang magiging part to ng job description ng isang pare na mag-drive ng 3 araw? Parang, ano po yung naisip niyo about that? Hindi ito kaparte ng job description ng isang pare. Pero ang alam ko, pag pare ka,
on call ka always ni Lord. Kung ano yung tawag niya sa'yo at kung kailan kanya tatawagin, there are no excuses. Dapat agad-agad kung siya yung tumawag. Without any attachments na makakahinder sa'yo upang sagutin yon. Kahit yung takot, walang takot na yon dapat. Dahil nananampalataya ka unang-una na tinatawag ka niya. At nananampalataya ka niya that He will do everything in His divine power to give you the grace to be able to accomplish the mission na nais niyang ibigay sa'yo. And I have experienced that. Thank you so much, Father. Napaka-inspiring ng story niyo. And we really hope and we know that your story will reach a lot of other people pa. And we also heard about this program na is starting to take off, the Adopt a Parish program. Maybe you could talk about it din and appeal to the public, paano ba ito mangyayari, and if they want to help, how they can do it. Maraming salamat po. Yung aking pong purpose pagpunta dito sa exposure ng media is only for information. Is information drive. Hindi po ako yung talagang direkta na pwedeng magbigay ng tulong doon dahil hindi ko yun magagawa ng mag-isa. I humbly acknowledge that nandito ako upang pukawin yung mga puso ng mga communities, mga grupo na pwedeng makatulong. At kasama na dito na napukaw ay ang mga puso ng iba't ibang grupo dito sa Maynila na nagnanais talagang makarating ang kanilang tulong doon sa atin. So that ngayon, yung aking concern is to facilitate kung paano makakarating talaga yung tulong ninyo doon sa mga communities na affected. At kanina kausap ko si Monsignor Pepe kung paano natin magiging strategic yung pamamaraan na ito, kailangan talagang makipag-coordinate tayo doon sa mga local leaders natin sa simbahan at dito sa Maynila, ganun din. At isa sa mga magagandang pwede natin gawin upang ang tulong po ninyo na nais ibigay ay makarating doon is kung nakikita po ninyo dito sa screen sa TV na ito na inyong pinapanood, ay mayroon ditong mga bank accounts ng diocese po ng Borongan, kung saan pwede kayong maghulog at magdeposito. Ito po itutuloy doon sa Center of Help na ipinut up doon sa Catbalogan. Diocese po ito ng Calbayog but in Catbalogan. Kasi dito po mayroong bangko, mayroong access sa boat and then other transportations at mayroong signal. Kaya madali yung communication. Sa buong Eastern Samar wala pa muna ngayon. Kaya ito yung pinakamainam. Dito pinut up yung center. So kung mayroon pong nagnanais tumulong in cash, ito po yung account ng Diocese sa Borongan. At dito rin po pwedeng ipadala upang dito sa lugar na ito sa Catbalogan, pwede po itong maging goods na pwedeng mabili para ma-distribute dito sa affected communities ng Eastern Samar. Hindi lamang po ng Giwan, kundi ng marami pang communities dito, lalo na yung mga displaced barangays and communities. Sa pagtulungan ng iba't ibang mga NGOs and volunteers, organized especially by the social action ng Diocese ng Borongan, tying up with the other dioceses nearby. So isa itong pamamaraan upang makarating po yung tulong ninyo dun sa mga affected communities. No? Mayroon tayong center doon sa Catbalogan na pwedeng tumanggap ng mga tulong po ninyo, pwedeng imbakin muna doon at in an organized manner with the help of volunteers, dalhin ito doon sa mga different communities na affected. Pangalawa po ay using naman yung online. Kasi yung nagnanais pong tumulong ay malamang wala dito sa ating malalapit na lugar, kundi nasa iba't ibang sulok ng mundo na nakakarinig na ngayon ng kalunos-lunos na nangyari dito sa amin. Mayroon pong Adopt a Parish na inilulunsad yung ating sangay dito sa CBCP sa pangunguna ni Monsignor Pepe Quitorio na ilulunsad ngayon ito sa internet
na pwede niyo pong i-click yung kanya pong magiging address ay flash din po dito sa screen upang pwede niyo pong mapuntahan doon kung ano po yung website na yan. At kung i-click po ninyo doon, mayroon pong program na Adapt a Parish, where you will see the different parishes, no, na nasalanta talaga ng Bagyong Yolanda. Kasama na doon yung mga pictures, yung population affected, yung mga needs na kinakailangan nila. At kung ano pa po yung mga data na makakatulong sa inyo na mag-decide kung saan kayo pwedeng tumulong na parokya base doon sa tindi ng pangangailangan at sa pwede niyong maibigay na tulong. Kaya kung click po kayo doon, nandun po yun yung mga different parishes. At ang pwede po ninyong gawin ay, kung mayroon po tayong organized communities na pwedeng tumulong, is to adapt at least one parish upang muling ibangon yung parokya na yan. No? Kung kaya nyo yung dalawa, edi dalawahin o tatlo, pero yung purpose po dito is bawat parokya mayroong mga pwedeng tumulong na mga communities o individuals. At ito po ay napakalaking tulong sa mga tao na nandun at sa mga parokya lalong-lalo na sa ngayon po wala silang simbahan na mapagdausan ng misa. Pero yung simbahan po is the people. At I know that as a people, the church there is getting is stronger than the structure itself. Kung yung structure ay nag-collapse, yung tao buo pa. Ito yung ating unang-unang ibabangon at ang inyong i-adapt. Sa inyong tulong po, pwede silang muling makapagsimula bilang isang parokya, bilang isang community. Kaya pwede po kayong mag-adapt parish. Thank you. Thank you, Father Edgar. And we thank you so much talaga for your extra mile. Going the extra mile, and not just 1 mile siguro, maraming miles to get here and tell your story. So, God bless you, and we'll really find a way para help can be of next week. Maraming salamat po at sa mga kababayan ko na nakikinig ngayon at may access sa information na ito, punta dire ka mo mawarayan pag-asa. Habot nga hining aton ginagian nga makuri nga kamutangan, damo nga mga tao iton andam bumulig ha aton. Diri ini kastigo ha aton iton Dios. Dila kita maaram kung ano iton misteryo dila hining nga panhitabo. Pero iton akon la pwede mahisiri nga diri kita pinababayan iton Dios. Apisar hining nga aton ginagian niya na. Ngan damo nga mga tao iton iya gagamit basi ipaabot ha aton iton iya Panginoon. Siguro may dahini rason kung kay ano nga nag-agi kita yung sugad hini. Pero maabot iton panahon, makikita naton nga iton wisdom iton Dios. Diri naton pwede maabot iton aton panhuna-huna la. And even sa mga pangit na karanasan pangyayari sa ating buhay if we believe in Him. May daniya pwede mahimo basi maliwat ining maraot nga dahin something good para haaton nga tanan. Pero masisirilan naton ini kung may da naton pagtuo. Sanglit ipadayon naton pagkaputin maopen ning aton pagtuo ngan pag-ampo. Kay ada kita makuha kusog basi makapagtikang ngahoy aton kinabuhi. Tamong salamat.